Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Viewers, mga ka-KP, kayo natin late to tayo sa pagpasok. Binigyan dano natin ang ating Pangulong Duterte na nasa Thailand po ngayon. At nakita nyo naman po, nagkaroon po sila ng palitan po ng pahayag ng Prime Minister po ng Thailand na si General Prayut Chan-o-cha. At kasama rin po ang ating pong Pangulong Duterte po dyan. Nagpalitan sila ng mga bilateral cooperation sa agriculture, tourism, at iba pang mga sektor ng ating pong mga kailangan dito sa ating bansa. Ayos. Okay. Dito naman tayo mga KP, balik na tayo. Diretso na tayo, ano? Mamaya-maya. Ito. Sabi ho ng tirador ng sobrekama, sabi ho ni President Digong, na si Senator Trillanes, tirador ng mga sobrekama at mga unan at mga comforter nung sa Oakwood, ang may sabi ho niyan si President Digong, hindi ho kami. Sabi ho nitong si sobrekama, aka Senator Trillanes, lahat daw na nilabanan nila ay bumagsak sa kapangyarihan. Pero kahit na ganito ang salita nila at nag-file sila ng kasong impeachment, hindi raw sila promotor ng destabilisasyon. Hamon nila ito kay President Duterte na hindi daw uurungan si President Digong. I take your challenge. Ganun ang dating. Well, tingnan natin. Tapang nila, ha? Ayun, yun ang sabi nga ng ating pong Pangulo na wala naman daw nangyari nung kayo daw ay, yung Magdalo daw ho ay lumaban sa gobyerno, para ho daw ho kayong kuting na pinagdadampot ng pulis. Mga ka-KP, baka nakalimutan siguro yung nangyari doon. Okay, gawin natin trivia. Oo. Kung babalikan ho natin, baliktanaw, natatandaan niyo ba yung si General Barrias ng NCRPO nung araw? Si Jerry Barrias. Ito hong si Trillanes na kwinelyuhan palabas ho ng sa Manila Pen. Ay makasama ng mga media. Sabi niya, wala daw silang uurungan at lahat daw na hamon ni President Digong talagang hindi nila atrasan. Tingnan natin. Sa bagay, ang kanyang mga promotor na sinasabi, wala daw promotor kundi sila lang. Mga ka-KP, sige, balansehin nyo ho. Ngayon, para sa iyo, Lex, ay bibigyan kita ng pagkakataon. Sige, anong tingin mo rito? Ipuso ninyo ang inyo po mga mensahe, ha? Sa ating pong Kilos Pronto page at babasahin po natin yan. Mamaya, magbibigay ho kami ng aming pong pag-analisa ho dyan. Okay. Yun. Mahalaga hong inyong, ito ay pakikipaglahok, ay lumahok ko kayo sa amin. No? Ito ang nag-iisang sumbungan ng Bayan sa Primetime. Mainit na issue, pinag-uusapan, balitaan, investigahan. Umpisa na. Ang mga paslit na ito, kay kamatayan, nakikipagpatintero, baliwala ang panganib,
Makutkot lamang ang barya sa semento. Alamin sa Kilos Pronto. Ang krimen, walang sinisino. Walang pinipiling biktima ito. Sibilyan man o alagad ng batas. Kapag minalas ang mga kriminal, walang pinalalampas. Alamin sa Kilos Pronto. Panahon na ng tag-init. Kaya sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, dagdag itong pasakit. Kalsadang lubak, matagal ng kalbaryo. Madadagdagan pa ng alikabok ang kanilang reklamo. Alamin sa Kilos Pronto. Nityo na mga patay sa nabotas, winalang hiya ng mga salaula, basura, tinambak na lang basta. Mga walang disiplina, multuhin sana. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Eto mga ka-KP, umpisahan natin ang gabing ito sa mainitang eksena sa Pulse Video. Traffic enforcer sa Barangay Greater Lagro, Lungsod ng Quezon, nagulungan ng gulong. Chopper, nakatikim sa traffic enforcer. Panoorin. Anong kapira mo doon? Palitan ng salita. Mainitang eksena. Nandun ka nagsakay sa mga tumawa. Yan ang engkwentrong sa Pulse Video ng Kilos Pronto sa kapaan ng Quirino Highway, Barangay Greater Lagro, Lungsod ng Quezon. Kahapon po yan, pasado 1:00 ng hapon. Ang traffic enforcer kasi na kinilalang si Eduardo Moreno, nagulungan pala ng gulong ng jeep na sinitan niya. Paikay kang gumili ng enforcer habang ang driver ng jeep tumabi. Maya-maya pa, diretsong nakipag-argumento ang super sa enforcer. Hindi nga, bibili mo na sa akin. Basuro ka ako, para makapamasada ka pa. Wala akong problema sa'yo. At ang hindi makuha sa paliwanagan, diretsong tinikitan ang super na barubal. Bakit sinita nyo? Alam naman nila ba ako magsakay doon? Siyempre, para di siya tumakbo, harangan ko. Inabante niya. Pag-iwas ko, tinamaan yung kako. Samantala, ang nangyari sa kanya, pananagutan naman daw ng nakadisgrasya sa kanya. Ay, nako talaga, oh. May kasalanan na nga yung tsuper. May nalakas lobo pang gulungan naman paano. Traffic enforcer talaga naman, oh. Ako naman di ko maisip kung paano nagulungan. Ano ba nangyari? Nagbibigay siya ng ticket at the same Hindi, time? habang sigurong, habang pinara ho niya, dahil mali yung pinaghintuan ng jeep eh. So parang, yung paa niya siguro malapit sa gulong. Oh, Ayaw sigurong makipag-kwentuhan itong tsuper, umabante. Nung umabante, nandun pa yung paa niya, naipit. Kayo, nagkasalanan ho siya. Ayun. Kaya minsan ho, mga tsuper, wag na ho kayong makipagkwentuhan pa sa mga traffic enforcer. Kung meron kayong violation, ibigay na ho ninyo yung lisensya ninyo. Minsan kasi, umiiwas pa kayo eh. O ito, dito tayo, Ben. Mula sa engkwentrong yan, dumako tayo sa videong nakakabahala ho. Grupo ng mga kabataan sa Maynila, abala ho sa gitna ng kalsada. Ano kayong ginagawa nila? Pera? May pera sa kalsada? Panurin natin. Sa kapa ng P. Burgos, lungsod ng Maynila, naaktuhan ng KP team ang mga kabataang ito. Sa gitna ng mga mabibilis na sasakyan, nakayuko at mistulang bising-busy sa kanilang ginagawa, dinalintana ang panganib na maaring nilang mapala. Kot-kot dito, kot-kot doon. Ang isang ito, muntik pang masagasaan. At isang rider na ito ay sinita na sila sa kanilang mapanganib na ginagawa. Kaya hindi nagpatumpik-tumpik pa ang KP team at pinuntahan ang mga paslit. Ano ginagawa niyo doon? Sabi na pulot niyo. Ayon sa kanila, mga bariyang nakadikit sa aspalto ang kanilang kinukuha. Imbis pag-aaral ang pinagkakabalahan, ay dumidiskarte ng kanilang pagkain. Nasaan kaya mga magulang ng mga batang ito na gusto lamang gumawa o missing in action sa kanilang pag-aruga? Saan nakukuha yan? Sa ano? Sa gitna po ng kasada.
Ay, nako, Lex. Gagawin at gagawin talaga lahat, no, para lang makatawid at maibsan ho yung gutom ng mga batang ito. Ito yung venue kapag, alam mo yung mga takatak boys, kapag nagmamadali yung sasakyan na bumibili ng sigarilyo o candy, nauuhulog yung mga sukli. Kaya bumabagsak yung sa asfaltong daanan, yung asfalto pa naman, kapag sobrang init, lumalambot. Kaya lulubog yung coin doon. Bata nga naman, ano? Kasi mahilig gumawa ng bata, hindi kayang ito naman. Gawa kayo ng gawa, padami kayo ng padami. Pag pumatak ang ulan, ala kayo magawa. Ayun. Sa bubong ng bahay. Ayun. Tigil! Okay, dito naman tayo. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan, ano? Usapang basura ho to. Ngayon, alam nyo, may kasabihan, ang basura, may pera sa basura, pero sa basura, iyan ho'y panukat ho yan. Kung ho yung pamunuan ng sementeryo ito, alahong pakialam. May kapabayaan. Alahong respeto dito ho sa sinasabing mga nagpapahinga. Mariosep naman. Eto, pupukawin ho natin panoorin. Isa mga libingan sa mga lugar kung saan tayo dumadalaw para sariwain ang mga alaala ng ating mga mahal sa buhay. Dito sa kanilang himlayan, nag-aalay tayo ng dasal, bulaklak at kandila para sa mga namayapa. Pero sa Navotas Public Cemetery, iba ang eksenang aming inabutan. Wala namang baha, pero halos lubog na ang mga nicho sa dami ng basurang itinapon dito. Ginawa na kasing tambakan ng basura ang likod na bahagi ng sementeryo. Nakakalungkot talaga na sementeryo siya. Supposedly, dapat siya ay isang himlayan ng ating mga mahal sa buhay at hindi siya yung kagaya na nakita ninyo sa video na isang dump site o ibig sabihin tambakan ng basura. Sa halip na bulaklak at kandila ang ialay sa mga patay, samot-saring basura ang tumambad sa aming kamera. Ang una ko kagad nakita at naisip nung nakita ko yung video, ito ay hindi sementeryo, ito ay isang open dump site. Madami siyang basura at hindi lang basta basura, kundi tumpok-tumpok na basura, pwedeng maging sanhi talaga ng sakit. Ang babaeng ito, sa mga nicho na pagdiskitahang magtaktak ng bahaw. Ang mga bata naman, giliw na giliw sa paglalaro na hindi alintana ang panganib sa kalusugan nila. Dapat hindi ito hinahayaan ng kanilang mga magulang na naglalaro doon. Pangalawa, dapat hindi rin ito hinahayaan ng lokal na pamahalaan, partikular ng barangay at saka ng LGU. Kasi ito ay isang public cemetery. Sayang ang budget ng barangay at ng munisipyo kung ganito lang din yung makikita natin. Ito ay isang serbisyo. Ayon naman sa Eco Waste Coalition, matagal na nilang inilapit sa mga opisyal ng lungsod na Navotas ang problema sa basura sa libingang ito. Nakikiusap kami kay Mayor Tiangco na resolbahin na ito. Ang tagal na nito problema na ito pero paulit-ulit. Kung tutuusan ang Navotas ay merong landfill at ang Navotas ay merong pinagdadalhan ng basura. Malaki rin yung budget niya para sa solid waste. Sana naman ma-actionan na ito for once. Hihintayin pa ba ng ating butihing mayor na maraming magkasakit o kaya magkaroon ng epidemya? Kaya sa mga kinaukulan dyan sa Navotas, anong plano nyo para sa inyong sinalaulang sementeryo? Pukaw na mo! Eto, i-analyze ho natin, ano? May pamunuan ho sa sementeryo kahit nasa ilalim ho yan ang sinasabing lokal na pamahalaan. May kapabayaan ho Hindi ho ito nangyari overnight. Yes. Kung meron mang namamahala dyan o may pamunuan dyan, dapat nakikita yan. Baka bulag pipit. Matuluyin na kayo mabulag. Ngayon, kaya ho natin sinasabi to kasi frontliner ho yung pamunuan para i-report ho sa syudad para hindi na ho umabot ng ganyan. Kung nagpabaya ho siguro doon sa sinasabing pamunuan, ala rin pakialam yung barangay, ginawang tapunan. Ika nga, dapat may caretaker ho dyan sa Yan. sementeryo. Every public cemetery ho, meron talaga hong namamahala po dyan para i-maintain yung kalinisan po ng naturang lugar. Okay. Ayun, baka reaction ito. Alright, para mabigyan tayo ng linaw dito sa issue na to, si Joselito Osete, Chief ng Navotas City Environment and Natural Resources Office. Magandang gabi, sir, sa inyo.
Good evening po. Okay, kasama ho natin si Alex Santos sa Ben Tulfo ho. Live ho tayo sa Kilos Pronto Evening, sir. sa PTV para sa bayan. Sir, kayo ba'y nanonood ngayon ng telebisyon? Alam niyo ho ba itong topic ho namin ngayon? Ang sementeryo ho, parang ginawang basurahan dyan sa Navotas. Yes po, sir. Okay, nakaabot ho ba sa inyo to? Yan po ay pinaalam sa amin. Kaya lang ay nagulat nga ako kung ito ay real-time nakuha. Okay, sir. Hindi po namin pinapabayaan ng Alright. pagkagat niya. Sir, alam nyo, hindi na ho importante kung real time o hindi. Sa tagal ho ng panahon, makikita hindi overnight ho to eh. Talagang ginawa na hong tambakan, nakita ho ng mga tao riyan. So para ho sa akin, wala ho ba nagre-report sa inyo na ganito nang nangyayari sa loob ng sinasabing public cemetery sa Navotas? Pag may nagre-report po kasi sa amin na may mga basura, Oo. pinapakot po namin sa Alright. amin. May pamunuan ho ba kayo, sir? Meron bang namamahala sa sementeryo? Meron pong caretaker Okay. ng cemeteryo. Siya ho ba'y sinisweldohan ng, sir, siya ho ba'y sinisweldohan ng lokal na pamahalaan o gratis lang ho to? Hindi po, ano po yun eh. Empleyado? Sila po yung nag-aasikaso sa loob ng mga ano eh. Okay. cemetery. Sila ho ba'y meron hong, sila ho ba'y naka-payroll ho sa lokal na pamahalaan? Opo naman. Alright. So, sir, para sa akin, baka nagpabaya ho yung nasa lokal, ito ho yung inyong caretaker, dyan ho sa loob ng sementeryo, hindi nakakaabot ho sa inyo, hindi nyo ho nalalaman. So, para sa akin ho, is maganda ho siguro, hindi na ho importante kung real time o hindi, sir, para sa akin, matagal ho nangyayari na yan, nakatambak na ho dyan, for such a long time. Ano ho magagawa ho natin ngayon, sir? Ay, siyempre po, muna, i-action na natin agad yan. Gaano kabilis yung action ninyo? May timeline ho ba tayo, sir? Ay, pinakamatagal po yung 3 days. 3 days. Okay, sir. Gagawin po namin. Bukas, sir. Sasamahan ho namin kayo para makita lang ho natin kasi parang sinasabi nyo, hindi real time. So, real time bukas, kukunan ho namin kayo, sir, na talagang umaksyon kayo at medyo kami ho, magpapasalamat na sa inyo na kami ho, pag-uunlakan nyo, kasama ho yung team ng Kilos Pronto para makuha ho yan na case solved. Pwede ho ba yan? Okay, Master. So maghanda-handa na ho kayo ng malaking truck ho para hakutin na ho yan dahil nakaabot na ho sa amin, sinumbong na ho yan. Oo. Okay. Aasahan ho namin bukas, sir. Anong oras ho kami sa inyong tanggapan? Maging sa buong the whole day po, meron po kami. Okay, so siguro, sir, maagang maaga ako'y tatalaga ko ho at may magiting ho ako na staff na pangalan si RJ. Siya ho, magdarating ho ng mga alas 9, kasama ho yung aming team at gusto ho namin makita na talagang sinusolusyon nyo para ho to sa bayan, para ho to sa bayan din ng Navotas. Opo, sir. Para na rin ho doon sa sinasabing mayor ninyo, nagsasweldo ho, walang pakinabang yung inyong caretaker, sir. End of story. Okay po, sir. Alright, bukas na bukas, sir, ha? Sir Roselito, Okay. wag na ho natin paabutin pa ng undas ha, yung basura po. Hindi po, may regular po kami. Alright. operation. Okay, salamat sa inyong Kilos Pronto, sir. Okay? Okay. Okay, tako na tayo sa ating sala sa mga balita. O ito ha, ayon daw ho kay Senador Trillanes at Magdalo, hindi nila uurungan ang hamon ng ating Pangulong Duterte. Lahat daw na kanila pong nilabanan ay bumagsak sa kapangyarihan, pero kahit na ganitong salita nila at nag-file sila ng kasong impeachment, hindi raw sila promotor ng destabilisasyon. Mga KP, ano po ang sa inyo dito? Sabi ho ni Harold Salvador, ano to? Lokohan! Kayo yung mga attack ni Not pa eh. Gusto nyo ng ebidensya. Yung nag-file ng impeachment, Not pa rin. May team nga lang. Ay, si Not pa rin ang naglabas sa inyo sa hulungan, kaya nagkakaganyan kayo dahil kay Not pa. Pasalamat kay Not pa. Ito tayo kay Joey Lumerio, mga Magdalo. Wala naman yung susuporta sa inyo. Puro na lang kayo pa-epal. Pati, hindi ko ba kasama kayo dun sa ano? Hindi ko talaga makakalimutan yung mga, kumusta ba mga sobrekama natin dyan sa Manila Pen? May collection ata kayo. Kumusta si Gary? Malayo pang eleksyon, Boss Gary, sabi ho ni Joey Lumerio. Yun. Baka siyang papalit, no? Dahil si Senador Trillanes, baka Last time, graduate na sa Senado. Ito naman, si Harold Marino. Dami mong dakdak Trillanes, kay Arroyo nga, tiklop ka na. Masyado kang hambog, sabi ni Harold. Kung tiklop man siya kay Arroyo, sagana naman siya kay Not pa. Kikilala niya kung sino, kayo ang boss ko. Okay, thank you. Sabi ni Iggy, mga kasamahan lang nilang dilaw ang naniniwala sa kanila. Ayun, padala pa ho kayo ng inyo pong mga saloobin
Babasahin po natin yan, ha? Dalawang topic ko natin. Isa lang ba topic natin? No? Isa lang. Itong tungkol lang kanila, Senador Trillanes. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto mga ka-KP. Update ho tayo sa mga pinagagawa ho natin pagtawag ho na aksyon sa mga kinaukulan. Alam ba ho ninyo yung inilalapit pong problema ho sa poste dyan ho sa may area ho ng... Sige, go! Update! Poste ho na nakikita ho doon po sa may Barangay Makabling sa National Highway po yan ng Santa Rosa City, Laguna. Sa pakipagtulungan po ng mga concerned private telecoms at electric utility companies at ng Santa Rosa City Engineers Office, abay tuloy na pong naialis ang naturang poste. Tingnan natin. Ayun, ito yung tumba pa. Pero inayos na po yan. Asa na? Ito na yun? Ito na yung ginawang aksyon. Yun, nawala na ho. Nawala. Magic. Na. Magic Magaling. ka. Abay, tayo po'y nagpapasalamat po sa City Engineering dapat Office ng Santa Rosa. Maraming salamat po, sir. At maging sa mga telecommunication companies at mga electric utility companies na tumulong po para maisaayos po yung poste na yan. Thank you, sir. Yan ang gusto ko. Kilos prontong aksyon. Ayos. Ikaw, Ben, may masasabi ka ba, Ben? Wala na. Okay na. Oo, di ba? Solved na eh. Mabilis na. Sabi ko sa'yo, mabilis umaksyon yan eh. Ay, Yan nga, ang Santa Rosa. sobrang bilis. March 2. Ngayon, patapos na. Mabilis pa rin. Okay, dito naman do tayo sa ating Kilos Pronto Crime Desk. Isa pong pulis ang pinagbabaril dyan po sa lungsod na Maynila dahil umano sa pakipaglaban niya laban ho sa illegal na droga. Marami hong nagsasabi kung bakit ang mga kriminal daw ho ay pinagpapatay. Ito, pagmasdan nyo po ito. Pulis po ang pinatay na mga walang awa ho mga drug addict ho dito. Panoorin natin. Sa 4 na buwang pagtutok ng Kilos Pronto Crime Desk sa mga karumalduman na krimeng nangyayari sa bansa, halos ang motibo ng pagpaslang ay naudyok ng illegal na droga. Kaya't sa pagbabalik ng Philippine National Police ng Oplan Tokhang, binansagan na itong Oplan Double Barrel Reloaded. Ngayon, katuwang ang mga opisyales ng barangay at simbahang katolika, titiyakin daw ng PNP na hindi magiging madugo ang kampanya laban sa droga. Pero para sa Manila Police District, isang dagok sa nila na kahit dinaan nila sa maayos sa paraan ang pagsugpo sa droga, tila nauwi pa rin ito sa kamatayan ng kanilang kabaro na si PO1 Jorsan Marie Alvarez. Lula ng kanyang kotse papasok sa kanyang duty pasado alas 10 ng gabi nito lamang at 19 ng Marso. Tinambangan ng riding in tandem si PO1 Alvarez bago pinaulanan ng mga bala sa kabaan ng Recto Avenue, Santa Cruz, Maynila. Papunta nga ng opisina, nandun na si CM Recto, habang nagdadrive siya at na partly nakastop yung stoplight, may dumaan na motorcycle riding criminals na magkaangkas at walang ano-ano, bigla siyang binaril. Sa 16 na tam ng bala, 6 dito bumaon sa mukat katawan ng babaeng parak. Animoy tiniyak ng gunman na hindi na siya mabubuhay. Sa paunang investigasyon, ang motibo ng pagpaslang kay PO1 Alvarez tungkol umano sa pagiging aktibo niya na sugpuin ang transaksyon ng droga sa kanilang lugar.
sa lugar niya ay siya ang pinagbibintangan, nag-i-inform sa mga pulis natin na mayroong mga activity, especially illegal drugs, dun sa kinalakihan niyang lugar. May person of interest na ang pulisya kung sinong nasa likod ng pagpaslang sa kanilang kabaro. Subalit tumanggi muna silang ipaalam ito sa publiko. Yung person of interest natin dito ay on bail at siya ngayon ito yung nakikita natin ang gulo, yung galit nung nakulong na person of interest natin. Yung laban natin sa droga, yung threat sa ating buhay is just part and parcel of our job. Kaya nga yung pagpupulis, isang paa natin na nasa hukay. Kaya pag tayo ay may trabaho patungkol sa illegal drugs, mas lalo tayong dapat na mag-ingat. Saludong kilos pronto sa mga pulis na tumutupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Nagtapos man sa madugong laban ang pakibaka ni PO1 Jorsan Marie Alfriz. Kaisa po kami ng PNP sa pagkamit ng kanyang hustisya. Ito yung sinasabi ho natin, no? Kapag ang mga sinasabi hong mga EJK, wala talaga hong, walang katotohanan po yan. Biruin mo ito, law enforcer po ito, pinatay pa. So ibig sabihin talaga ho, and meron talaga hong nasa likod ho nito, yung pong mga nasa illegal drug trade, talaga hong gumagawa ng kanila pong aksyon para ho hindi sila masukol ng ating pong mga kapulisan. Ngayon, tanungin natin ang CHR. CHR, saan kayo? Dapat yung imbisigan rin po ito. Tulungan natin para makuha ho natin hustisya dito po sa pulis na pinatay ng ilan po natin mga kababayan. Alam mo, Lex, kung talagang pag-uusapan natin, hindi sila interesado dyan. Dahil sasabihin nila, talagang trabaho ng pulis. Malagay sa panganib. Kabilang na kung hindi ka na uuwi. May mga pulis kasi, kung minsan ako ho'y sumasaludo sa mga pulis na sila ho'y tapat sa kanilang mga asawa. Pag alis ho ng bahay, humahalik ho sa noo. Baka yung huling halik na ho yan. Kaya kung maintindihan yung mga pulis na to, na kung minsan sinasabi ho natin ganito ganyan, pangapapanganib yung buhay, lalo na ngayon yung declaration all out, yung tukhang na yan. Kaya tama ka, Lex. Ano sa inyo, sa HR? Oo, di ba? Ito pa, babae, nakakawalang nakakaawa talaga sa nangyaring ito. Sana ho, yung MPDO natin, Manila Police District, si General Jigs Coronel, Sir, pakitutukan itong kaso na ito at alamin ho natin kung sino talaga ho ang nasa likod nito. Ako naman, Lex, ito'y panghuli, ano? Alam ko naman, hindi kayo magiging low moral, bagkus. Yan ho yung magiging rallying point ninyo. Para tugisin ho talaga kung sino nasa likod yan. Ay, good luck ho sa inyo. Umaasa ho kami. Talagang ito'y malalampasan ho ninyo. Masusolusyonin niyo rin. Diretso na tayo rito sa mga totoong story ho ng mga totoong tao. Sakit sa puso, diabetes, high blood, iisa lang ho yan eh. Itong kwento nito, na ICU, madalas humahilo, nangihina, bigat ang dibdib, lahat na senyales niyan, maaaring kapareho itong nararamdaman ninyo. Pakinggan ho ang kwento niya. Panoorin. Ang aking sakit ay diabetic at saka high blood, saka puso. Nung nakumpay na naman ako dahil sinumpong ang puso ko, na ICU ako. Sa kapitbahay namin, inalok ako. Subukan mo itong King's Herbal. Nung nasubukan ko, guminhawa ang pakiramdam ko at saka pati yung puso ko. Nagpapasalamat ako sa King Herbal na natagpuan ko, na iniinom ko ngayon.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito, aksyonan ho natin ang reklamo ng mga motorista at mga residente ho ng Barangay Yakal dyan ho sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakakanda sira na ho ang kanila pong mga tricycle, yung mga sasakyan nila kapag sila po'y dumadaan po sa kalsadang ito. Kung anong problema, panurin po natin. Sa patuloy na pag-iikot ng Kilos Pronto Team, umagaw sa aming atensyon ang kalsadang ito sa Barangay Yakal sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Nang aming suriin, lubak-lubak. Malalalim na uka sa naturang kalsada ang araw-araw na binubuno ng mga motorista at residente sa naturang lugar. Kaya tuloy ang mga dumadaan dito, dahan-dahan at maingat na binabagtas ang kalsadang ito. Kwento sa amin ng tricycle driver na si Richard Jaime. Perwisyo at pasakit daw ang dulot ng kalsadang ito sa kanila. Namin nasisira mga busing. Mga busing sa amin. Tapos yung mga pasahero nauuntog sa tricycle. Gawa ng kalsada. Matagal na ba itong ganito yung ano na to? Matagal na to, ilang taon na to eh. Hindi pa naayos eh. Kaya naman, panawagan nila sa lokal na pamahalaan. Gusto ko sanang yung mayor namin dito sa Francisco San Jose del Monte. Gusto ko sanang maayos yung kalsada dito sa amin kasi lubak-lubak eh. At para aksyonan po ang problemang yan ng ating po mga kababayan dyan ho, sa San Jose del Monte, Bulacan, makakasama ho natin si Chairwoman ho ng Barangay Yakal, walang iba kundi si Chairwoman Virginia Jonco. Ma'am Virginia, magandang gabi ho sa inyo. Ma'am Virginia? Kapitana? Hindi natin marinig, no? Si Ma'am Virginia Jonco, siya pong chairwoman po ng Barangay Yakal. Ma'am, magandang gabi ho. Wala, tawagan na lang natin mamaya. Okay, siguro tatanungin kasi natin dito, Ben, kung ito po pa ay public na kalsada, dahil makikita ho natin mukhang isang subdivision eh. Siguro pwede siguro magawa ng paraan ho yan ng lokal na pamahalaan po dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero kanina ho, mukhang meron naman daw binanggit daw itong si Chairwoman at ang sabi daw ho nila, sinimula ng kanina na ayusin ang kalsada sa tulong ho ng kanilang congressman. Ba, urada, ayos ha. Pero siguro matagal-tagal pa ho siguro na ayusan. Pero siguro, kung may pangako na si congressman, ang congressman po dyan sa Bulacan, sir, pakitupad ho tuparin ho ninyo inyong pong pangako para hindi naman po umasa ang ating mga kababayan na mas madalas yung dumadaan po dyan sa lugar na yan. Okay, dito naman tayo, Lex, sa ating studio. Ngayon, si Joseph Paltinka para humingi ng tulong sa kanyang asawang OFW. Sa nasabing bansang Kuwait, si Arlene Paltinka, nagtatrabaho bilang domestic helper halos 6 na buwan na. Naoperahan sa kidney si Arlene. Sa kabila nito, pilit pa rin siyang pinagtatrabaho ng kanyang employer. Pakinggan ang mensahe ni Arlene. Tulungan mo po kami. Gusto ko mag-uwi para magamot po ako sa atin. Hirap na po ako. Gusto ko pong makita mga anak ko. Nakakaawa, Lex, okay. Maging ang kasamahan ni Arlene na si Sally Alindayo, gusto na rin daw umuwi dahil sa hirap at lupit ng kanilang amo. Hindi raw sila pinapahinga. Kaya tulungan niyo po kami, sir, para na pong ako. Gusto ko pa po makasama ang pamilya ko. Okay, kausapin natin ngayon si Joseph. Joseph, kailan mo huling kausap yung misis niya? Nung kagabi, sir. Kagabi lang. Ito, kagabi lang. Okay, sige. Okay, Seth, gawa natin ng mabilisan, ano? Ito, so, total, gusto niya talagang umuwi. Mahirap to, no? Diretso na ho tayo, kausapin ho natin yung head ng Advocacy Social Marketing Division ng OWA, si Josephine Tobia. Ma'am Josephine, magandang gabi ho sa inyo.
Yeah, good evening po sa inyong lahat dyan. Okay, Ma'am Josephine, alam ho namin ni Alex, kayo ho'y talagang tumutulong ho sa mga kababayan ho natin, lalong-lalo sa ganitong hong sitwasyon, ano? Siguro napanood nyo, gusto na ho umuwi, kaopera lang ho sa kidney, nagmamakaawa ho. At dito ho, ano hong hakbang na ating pwedeng magawa dito ho para kay Arlene? Yes, nag-communicate na kami sa post para dyan sa kaso na iyan. Para matignan kung kailan siya pwedeng makauwi sa lalong madaling panahon. Nakausap ko na rin yung staff niya kanina. Alright. Regarding this. Okay, Ma'am Josephine, kami ho nagpapasalamat ho sa inyo. Pero yung recruitment agency, Ma'am Josephine, Aling Josephine, ano? Ma'am, ito, ERRX Recruitment Consulting, ito ho ba'y talagang may record ho sa inyo na maayos naman? Wala ho tayo ritong kunting problema sa kanila? Or may we have to verify that with POEA. Pina-check na rin namin yung counterpart nila sa Kuwait para Dalawa sila. verify kung ano ba talaga yung iba pang kaso nila kung meron man. At ang recommendation ko sa worker, kung talaga may valid complaint siya dyan sa agency niya, pwede niya i-pursue dito. Okay. Ma'am Josephine, ano to? Ma'am, ito ho, ano? Dalawa ho yung nagmamakaawa ho umuwi at may mga karamdaman. Ito, nakikita sa wheelchair, kaopera lang ho sa kidney, kaya Si Arlene medical reason si Arlene yun, ano? Yung isa naman, siguro ma'am, napresenta rin sa inyo ng mga staff ho ng Kilos Pronto yung kalagayan ho ng dalawa. Yung isa si Sally. Magkasama ba sila, no? Yes. Magkasama pala ho sila, Ma'am Josephine. Yes. Tinawagan na rin ng staff namin kanina yan. Nakausap na si Arlene. At pinatawag na rin ng welfare officer namin yung mga ahensya doon, yung foreign recruitment agency. Okay. Ma'am, mabilisan lang, mga ganitong klaseng reklamo ho, no, na medical ho to, na gusto na ho talaga, hindi na ho pwede magtrabaho to. Ano ho yung timeline natin at gaano ho kabilis normally na nare-rescue ho natin, napapauwi ho natin sa ating bansa itong mga pobreng kababayan ho natin? Yeah, we hope na mapauwian sa loob ng linggong ito, within the week, no? Within the 1 week or at the most, kung pwede, para ma-attend to her medical needs. Okay. And pagdating or even before she leaves, she will have to undergo some medical check-up kung sakaling kailangan pa ng ilang medication before she leaves for Philippines. And then, pagdating niya dito, i-recommend na natin na magpatingin siya sa doktor para ma-assure na siya ay nasa mabuting kalagayan. By the way, she should not have left kung meron pala siyang medical issue. So, kung yan, kubayan niya ng isang ahensyang katulad ng agency. Okay. Ma'am, ngayon pa lang ho kami nagpapasalamat ho sa inyo sa uulitin, ma'am. Ano, alam niyo naman namin, marami ho talagang pumupunta ho sa Kilos Pronto, lalo na sa mga issue at sumbong ng mga OFW. Tulad ho nito, wag ho sana kayo magsawa ho sa Kilos Pronto, ma'am. Anytime po. Pwede niyo i-refer sa amin. Nasabi ko na rin sa staff niyan kanina. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, You're welcome po. Thank you po, So, ma'am. mister, okay ka na. Within the week, mabilis tong sinasabi nila eh. Ikaw, Lex, anong... Follow up lang tayo lagi rin, ha? Siguro coordinate lang tayo sa OWA kung ano mga kailangan, mga papeles. Lalong-lalo na yung ERRX na recruitment agency nila. Siguro kung meron ka mga papeles dyan na involving itong agency nito, ipakita mo sa OWA para at least madali nila makontak. Okay? Thank you. Okay, dyan ka muna, ano? Okay, eto naman tayo. Kakaibang mga istorya ho to, kakaibang lunas, simple, totoong tao, panoorin ho. Yung kanilang mga karamdaman na maaaring kahalintulad ho ninyo at matututo ho kayo sa kanilang mga istorya ho, panoorin. I used to have hypertension tsaka diabetes, sumataas yung sugar ko. Minsan nagka-hypo din, bumababa. Nagba-blurred vision ako, tapos parang may nanginginig, parang may tingling sensation ako nararamdaman sa skin, all throughout my body. Nalaman ko yung King's Herbal through sa mga friends ko. Nauna muna yung husband ko, tapos tuloy-tuloy na kami ng inom. During the time na nagtitake na ako,
parang okay na lang siya. Yung malabo yung paningin, hindi ko na siya nararamdaman, hindi ko na yan napapansin. Kahit nga yung mga hika namin hindi na gumana, hindi na nag-recur. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Malapit na ho ang bakasyon ng ating po mga chikiting. Ano bang hanap po ninyo mga lugar na gusto nyong puntahan para ho mag-enjoy ang inyong po mga bagets? Sabay, ito, tampok natin ngayong gabi. Panoorin. Reptiland Adventure, ang pinakabagong theme park na matatagpuan sa Alfonso, Cavite. Welcome to Reptiland Adventure. Tara, samahan niyo ako. Pagpasok mo pa lang sa loob, mamamangha ka na sa kakaibang konsepto ng theme park. Sa kabuang sukat na 2 ektarya, napapalibutan ng kagandahan ng kalikasan. Mula sa mga reptile animatronics tulad ng Anaconda, Lolong the Crocodile, Pong the Tortoise, King Cobra, Chameleon, Rattlesnake, Viper, at T-Rex. Gamit ang aparato ng Animatronics Creations, animoy mga tunay na hayop na gumagalaw. Yung mga pillbag po sa amin ng mga school owner, maganda. Maganda po. Umuwi silang nakangiti. Kasi masaya yung mga bata nila, nai-enjoy po sila dito. Lalo na po yung mga lumaki sa Manila na dito po kasi nature, ma'am. Nabuo ang Reptiland Adventure mula sa ideya ng isang grupo ng mga professionals na dalubhasa sa arts and technology, ecology, hobbyists at traveler. Kaya't bukod sa mga animatronics, tambok din sa loob ng theme park ang mini zoo, team building amenities, life-size cartoon characters or sculptures, at para naman sa kultura, kung saan sa isang bahay kubo pwedeng mamuhay ang isang estudyante mula sa sinaunang panahon na mas masaya at nakapupukaw na paraan. Pangunahinding atraksyon sa Reptiland Adventure ang Animatronics Fossil Museum, photo booth, at hanging bridge. Kaya't kung nais ang kakaibang adventure, ang Reptiland Adventure patok sa buong pamilya at barkada. Okay, sa ating pong sala, huling sala ng ating mga balita, ito po yung tanong ho natin, kanong say ninyo, doon po sa reaksyon po natin yung Pangulo, doon po sa mga binabanatan ho niya mga miyembro ng Magdalo, lalo-lalo po si Senador Trillanes. Ang sabi ho ni Luzby Antique, kulang sa tulog at hindi na makakain ng maayos ito si Trillanes na ito,
si Sora Casio. Aamin ba naman yan? Siyempre hindi. Sobrang pamumulitika nangyari ngayon. Sana tigilan na. Bigyan pansin ang kapakanan ng mamamayan. At si Brian Nicolas, wala kang... Yun, alam niyo na ho yun. Balls. Balls. Kung tutusin, isang malaking kaduwagan. Katulad ng taong sabik sa kapangyarihan, puro ka bunganga, wala ka namang gawa. Ano bang ginawa mo? After almost 5 years in Senate, kung hindi, magdadadakdak ng walang katuturan. Yun, sabi ni Brian. Matatapos na ata ito. Last term daw Last term yata ho niya. O baka magpapalit si Alejandro. Congressman si Gary na. Si Gary siguro. Bakit yung usapan nila para ituloy yung laban? Mas palagay nyo. Kaya nagpapapansin sila. Okay. Patuloy ho tutukan ng Kilos Pronto. Okay, kami po ang inyong pong kakampi dito po sa Telebisyon ng Bayan. Para sa Bayan, kung kayo po inaapi, abay dumiretso lamang kayo dito sa Kilos Pronto. Dahil higit sa sumbungan, investigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!